Hello po, aming mga mahal na taga-sunset moment. Ito po, kumbaga magdadapit hapon na rin po dito pero wala pong sun ngayon the whole day na nag-i-snow. Ha? Di ko lahat ng mapakita kung ano. Kumbaga tingnan nyo natin dito kung makita nyo bang nag-i-snow. Umaambon-ambon man dyan sa Philippines, kumbaga pag umuulan, dito po, ganito po ang snow dito. Puti na yung bubong. Itong mga, ano, natatabunan na yung tuktok ng snow ng kotse. Yun, puting-puti. No? Sa atin po, kung maambon, dito talagang, actually, anong oras pa ba ngayon? Alas 4. Alas 4 ng hapon dito, pero kanina pang madaling araw yung, ano na yan, hindi nga paambon-ambon kundi kung talaga. Kumbaga talagang ulan na yan ng snow, hindi nga lang talagang sud-sud o malakas na malakas. Pero, ayun, nakita nyo kanina, no? Natatabunan na yung tuktok ng kotse, ng bahay. Kaya, talagang, kababangon ko lang Dilan sa, yun nga, 3 makakapal na kumot. Tapos ito, jacket ko, no? Sa loob, 3, 4, no? Pero maginaw na po kasi -3 degrees talaga dito. No? And we are so aware of that. Ito nga yung bonnet ko, parang ginagawa ko na lang na parang headband na lang. Na? Actually, hindi talaga full bonnet Ganun lang sana yan Na? Ganun. Kaya lang, para naman akong rito, lulong-lulo na talaga. Kaya nilulupi-lupi ko na lang. Pero anyway, sa ngayon, ganituin ko na lang muna. Na? -4 degrees dito sa ganitong bansang may 4 season, may winter. Okay, talakayan tayo ngayon. No? Si Sir Cotaylo andito po naman. At ang ating tatalakayin ngayon, tingnan na natin mga tungkol sa mga kalusugan natin. Na how we need to take care of our health sa mga ganitong paraan. Now, I have heard na doon daw sa Region 11, sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, talagang halos walang kahinto-hinto yung ulan doon. Tapos kung hihinto man, andun pa rin yung baha. I pray na talagang nasa buti pa rin kayong kalagayan, and I hope may mga tumutulong sa inyong mga taga-gobyerno dyan. Yun nga lamang narinig ko sa isang congressman na kumbaga ang tinutulong-tulungan na lang daw dyan ay yung mga malalapit na sa political party ng, ganun pa rin, sakit pa rin yun, no? Social sickness. Meron lang ako isang kaibigan din kanina, nagkukwentuhan kami through social media, no? Na talagang payatot na. Mas payat pa siya kaysa sa akin. No? And siya yung nabanggit kong halos gumagapang-gapang na rin lang. And nakita ko sa picture na pinadala kanina, kalansay na kumbaga kung titingnan, na palitong-palito. Pero he keeps smiling. That's one thing na nakita ko talagang kahit papano nakasmile pa rin siya. Lalo-lalo na kanina, binisita siya ng ng isang leader ng church. Na? At hindi lang yung leader, kundi pati na rin yung misis ng leader ng church. Pastor, na? Mag-asawang pastor. Wala silang ibang kasama, kundi sila lang dalawa. They visited my very best friend. Sertipikado na siya ng doktor, binigay ng
doktor ng ospital doon sa company na talagang hindi na siya pwedeng makapagtrabaho, kailangan na niya ng outpatient siya. Kaya the company has to do something for his needs. Ganun po dito sa Japan. Talagang hindi naman siya nag-resign, hindi naman siya na-kick out, kundi dahil nga talaga sa sakit niya. And since matagal na rin siya doon, nasa retiring age na rin yung tao, but it's not his decision. No? Talagang ayaw niyang huminto. Kahit nangagaling siya sa IV, sa hospital, diretso pa rin yan doon sa company niya, nagtatrabaho pa rin doon. No? Meron pang 2 or 4, anong oras ba yun? 4 o'clock ng hapon hanggang 2 o'clock ng madaling araw, or sometimes 6 o'clock ng hapon hanggang 4 o'clock ng madaling araw. Ganon yung shift niya. Kasi sa daytime, no, most of the time andun siya sa hospital. But I was happy na silang dalawang mag-asawa ang talagang nag-entertain dun sa bisita nila. But I was just thinking, no, mga kaibigan niya, of course, wala siguro siyang relatives talaga dito kasi Pilipino siya. Ang asawa niya, may mga relatives. Ando naman, no? Kung baga, yung anak nga niya, ito yung nabanggit ko kanina, is pumasa ng na certified public accountant na yung anak niya, and he was so happy na lumusot nga sa exam yung anak niya. But it does not end in there. Gusto pa rin ng anak niyang maging masters talaga. Na kukuha pa yun ng another level hanggang sa mag-take ulit ng board exam, and he can make his own accountant company. So, grabe ang ambisyon ng anak niya. Pero itong kaibigan naman natin, bilib talaga ako sa kanya dahil sa yung determination niya na wag muna yung period na agad ng buhay. He needs, sabi nga niya, we know our limitations. Kaya sinabi niya sa akin noon na mga 5 minutes lang siyang tatayo, ang sakit-sakit na rin daw. You still can bear it, pero after 5 minutes, kailangan niyang iupo na naman. But he was so happy to meet and talk with his visitors na mga taga-simbahan pa. Nasubukan ko na rin yun. Although, alaman ng pastor namin na may kalagayan din ako, health condition, pero he visited us dito. Dalawa siya noon. Isang parang assistant missionary niya at siya. Dito sila sa bahay, bumisita, nagdasal din lang. But those things also are very, very important. For the best thing is our prayers. Now, physically, kailangan din natin ang magandang katawan talaga. As we only do not refer to God, the Almighty, the Creator, the owner of our life, but also kailangan din natin gumawa ng isang paraan kung paano natin matutulungan yung sarili natin. Tulad ngayon, wala man akong trabaho, dito ako sa bahay, although kanina nakakumot-kumot lang, I tried to stand up, make some kind of hot water, drink it, para may pampainit ng katawan. Kaya after a cup of hot water, to be honest, meron din isang slice yung mga slice bread, isang slice na tinapay, sinausaw ko na parang pandesal doon sa mainit na tubig. Pero
I tried to avoid mga kung ano-anong mga klaseng inumin like 3-in-1 or what. No? Sometimes gustong-gusto mo, pero we need to discipline ourselves. No? Hindi man natin talaga may iwasan na meron din pagkaano doon tulad nung last Sunday na meron kami ring mga activities, no? And then wala kaming dalang lunch, pero nag-offer sila ng magandang bread and biscuits and so on, pero ang wala silang bottled water. Meron silang bottled lemonade. Of course, lemonade man yun, meron ding sugar din yun. But that's it. No? We have to take care of our body. And kanina mayroon akong na panood sa sa online lang, sa social media, na to keep also our body na healthy as a God-centered body, yung self-control nga, self-discipline. Na? And isa rito yung mga God-centered activities. Na? So ano yun? Mga gawaing righteous. Kahit hindi ka man sa bahay, kahit na magpuna-punas, I have a tissue paper here. And then dito, punas-punasan ko man lang ang tissue paper ito, no? Kumbaga toilet paper. Pero pwede ko na rin ipunas-punas dito sa itong table na andito ko. Hindi naman siya, basta pinagkainan ito at dining table nga, pero may kunti-kunting mga powder ditong naiwan, no? In that little sense, no, may nagagawa-gawa pa rin tayo. And that's also one thing to help our body, no, na kahit papan mag-circulate pa rin yung dugo sa katawan natin. And isa rin, of course, 10 bottles, a minimum of 10 glasses of water a day. No? And isang nabanggit doon ng martial arts nga daw. And they mentioned yung dati kong martial arts, Tung Ilmudo martial arts. No? And I was one of that group also noon. Nagtuturo tayo ng ganon. Pero yung mga dati ko ng students ang nagpapatuloy noon. Ngayon, doon sa dati kong martial arts group, no? School na inaano ko. Pasensya po kayo ha. Talagang itinaas ko lang itong collar ko. Talagang lamig-lamig na lang talaga. So, that's it about health. No? Meron tayong mga health conditions. Pero hindi lamang yun po ang katawan natin ang may sakit eh. Sometimes ang talagang isa sa mga may sakit sa atin yung konsensya natin. Na? Konsensya dahilan sa alam nating na mali yung binabalak mo. No? Pero alam din natin kung ano yung tama. Na? And yun nga rin, may tukso. May tukso. Na? Bawal na pagkain. No? Pinagbawalan ka ng ganon. No? Pero, no? Dahil sa nasanay ka, naging parang bisyo mo na yun, ayun, sinubukan mo ulit. No? Tulad si Papaya. Papayang tawag niya eh. Pinagbawalan na siyang manigarilyo, andun pa rin, inom ng cobra. Hindi ko pa natitikman yung cobra na yun, pero mas masahol pa raw yung cobra kaysa kape. No? Kaya high blood siya, mataas yung blood pressure niya. Yung mga ganong bagay-bagay sa physical natin, na kaya naman natin yun. Kaya lang nakakakonsensya kasi pinayuan ka na nga, may maintenance ka na nga, at alam mo na ang dapat gawin. Pero yung gusto ng katawan mo pa rin ang pinagbibigyan mo. So this is like a mind and body. No? A mind and body law. No?
kumbaga, the law of attraction. No? The law of attraction, minus and positive. Na kung saan, no? Kung halimbawa baterya ba yan, i-connect mo yung positive doon sa negative, then there will be a polarity, a magnitude, or kumbaga sa sa gravity between the positive and negative, kaya magkakaroon ng mga gravitational forces dyan. Pero there is also a law of repulsion. Positive to positive or negative and negative, magre-repel yan siya. Na? But this is also another law. Another law. No? Hindi na tayo, no? Lalaki sa lalaki. No? Same male and male. No? Baklaman or baklaman o lalaki, still may repulsion pa rin dyan. Although naaakit-akit sila dyan, alam nila kung what is their male or sexual organ for, pero they try not to repel. Gusto pa rin nilang ipilit ang sarili nila na umiwas pa rin sila sa law of attraction. Kumbaga, ang sinunod nila is the law of repulsion. Andun yun. May repulsion, at yun ang nangyari. They tried to make it as still an attraction, although hindi sila pwede. Bakit hindi sila pwede? Kasi biologically, hindi sila nagkakaanak. And there could be something na makaka-apekto din sa health nila, yung mga ganong bagay, mga other sexual activities nila. Kaya, yun ang isang bagay din. Sa mga halaman, meron din ganon. Sa mga hayop din, meron din ganon. Sa laman, meron mang tinatawag na grafting, they have to be on the same level, of the same kind. Kung hybrid man yun, halimbawa sa mango, yung native na mango ang talagang maganda, matamis. Pero yung naman, yung ordinaryong mango, putulin mo man yun, ilalagay mo yung hybrid na mango, like yung native na mango, itatalim mo yun. Yun ang pinagdudugtong mo, parang operation, grafting ang tawag noon, hanggang sa yung nakaugat na dating puno, yung ordinaryong punong buhay na nakaugat na, siyang magbibigay ng buhay dito sa parang inopera na na-draft na bagong lahi, yung hybrid na puno. And because they are of same category, andun yung attraction sa kanila. May positive, merong negative, magkaibang breed, pero they are of same classification. Ibig sabihin, mangga to mangga. Kaya nagkakaroon pa rin ng law of attraction na buhay. And then yung bunga, ayun. Yun yung mga hybrid na Meron akong ganyan sa bahay dun sa Bawang sa La Union. Magaganda, matatamis yung mga mangga. At ginawa yun ng my late father, may he rest in peace. And maganda. Ang ko na lang, mga pinsan, mga pamangkin ko, sinabihan ko na lang siya na pag namumunga, sige, i-harvest ninyo yan and ibenta nyo and magtira lang kayo ng konti para sa minimum na babayaran ng kuryente dyan sa bahay para hindi maputol yung kuryente. Kahit na hindi man gumagamit, meron pa rin minimum yun. Pero hinayaan ko na yung pamangkin ko na i-switch na lang yung sa nasa balkonahe para kahit papano may ilaw pa rin doon sa
sa kumbaga sa bahay. But they just pay a very minimum payment of that. Pero sinabihan ko, dito na kayo kumuha sa mangga ng pangbayad ninyo. All the rest, you take it. No? You are the one taking care dyan sa mga bakuran dyan, kayo nang nagwawali. So you deserve to take all those income dyan sa sa mga na-harvest dyan. So this is conscience, mind and body, good and righteous. Pero this also talks about health. Hindi lamang physical health ng isang tao, kundi pati na rin yung social health, social environment natin. We are so much triggered by itong mga giyera, threats, nuclear weapons, mga kung ano-anong nakakaalarmang mga airplanes and nuclear ships. These are sickness, tawag natin dito? Geosocial sickness. Pero makikita natin sa ating pagkatao bilang isang tao, meron yan, merong debate, merong argument between our mind and body. Kaya nagkakaroon pa rin ng sickness. Okay, this is just a simple thing na tinatalakay natin ngayon. Sige po. Ayoko lang kainin lahat-lahat ng oras ninyo. Ito lang po ang ating simpleng talakayan. Si Sir Kutaylo po sa ating Sunset Moments. Magandang araw po sa ating lahat. Shalom, peace to all.